Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. FEBC Christmas Specials sa temang Ikaw ay Diyos. Magandang araw sa iyo, kaagapay. Welcome po dito sa Oras na Pilipinas. Ngayon po ay bisperas na ng Pasko, December 24, taong 2020. Pero tuloy-tuloy pa rin ang ating masayang talakayan at kwentuhan dito po sa inyong ONP mula sa inyong FEBC Radio TV. Sigurado, kaagapay, medyo busy na ngayon sa kusina ng ating mga tahanan dahil siguro marami sa atin ang naghahanda para sa ating Noche Buena. So kung ano man po ang inyong mga kaabalahan, abay tutok lang dito sa Agapay ng Sambayanan, 702 DZAS para po sa ating napapanahong talakayan. Syempre, nais po natin na sa panahong ito ay talagang panatilihing buhay na buhay ang pag-asa. Okay? Dahil atin nga pong celebrate ang kapanganakan ng ating pong tagapagligtas. At ngayong araw na ito, syempre samahan niyo pa rin kami dito sa Oras na Pilipinas. Ako po si Heidi Bernardo Sampang, 10 ng ating Team Positive. Kami po ay aalalay sa inyo na saang panig ka man ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao o ng buong mundo at nakatutok ngayon sa ating Facebook Live. Merry Christmas po ang aming pagbati sa inyo mula dito sa Pilipinas. At syempre pa, welcome din po sa mga nanonood sa atin sa GCTV, sa Channel 185 ng Signal TV. Magandang araw po. At magkakasama rin tayo sa FEBC PH Stream. Siyempre, ang ONP po hanggang pasado 8 a.m. pa rin ngayon. At welcome din sa mga nanonood sa atin sa ating YouTube channel, sa 702 DZAS FEBC Radio TV, at sa mga kaibigan din natin na hindi nakakalimot na mag-like, manood, at mag-share ng ating Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio TV. Syempre naman, Merry Christmas din ang pagbati po sa inyo mga kaagapay ng ating Team Positive. Nandyan sa ating control room ang ating maaasahang mga kaagapay, si Kuya JV Tabua. Maraming salamat din kay Kuya Arwel Mendoza. At syempre sa ating executive producer, si classmate Binibining Hana Placer. Magandang umaga rin. At Merry Christmas ang pagbati po sa inyo ng ating RTV crew, si Miss Abby Glindo, of course ng ating engineering at Bukawe Tech people. Kami po ay sabay-sabay na bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at nawa talagang ma-experience po natin ang safe na Christmas at masaganang bagong taon sa atin din pong pagsalubong sa 2021. Samahan niyo po kami dahil mamaya meron po tayong napakagandang istorya
na dapat po hindi nyo palampasin na mapakinggan dito po sa Oras na Pilipinas. Wala muna tayong mga balitaan ngayon kasi nga gusto natin na mag-spread talaga ng encouragement, ng message of hope sa mga panahong ito. Pero bago po ipakilala ko yung ating mga panauhin, narito muna ang ating verse of hope para sa araw na ito. Galing po ito sa Mateo, Kabanatang 1, talatang 23. Mateo, Kabanatang 1, talatang 23. Ang sabi po dito, magbubuntis ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki. Tatawagin siyang Emmanuel na ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Muli, magbubuntis ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki. Tatawagin siyang Emmanuel na ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Ito po ay napakagandang assurance na ano pa man yung ating pong pinagdaraanan, never po tayong iniwan, never po tayong pinabayaan ng ating pong Panginoong Diyos. At ang totoo nga doon, di ba, nagkatawang lupa ang ating Panginoong Jesus para tayo ay abutin kahit na makasalanan tayo, di ba? Kahit na unworthy tayo, talagang inabot niya tayo at binigay niya yung kanyang bugtong na anak para sa ating pong kaligtasan. So yan po ang laging papanariwain po natin sa kaisipan po natin. Ano man, gaano man kadilim, gaano man kabigat yung pagsubok na kinakapagitnaan mo ngayon kaagapay, kasama mo ang Diyos. Hindi kanya iniwan. He is our God. He is our God the Emmanuel, di ba? God with us. Kaya yan po ang napakagandang mapag-isipan at ma-reflect po natin sa mga panahong ito ng Kapaskuhan. So muli po, galing po ito sa Mateo 1:23, magbubuntis ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki. Tatawagin siyang Emmanuel, na ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Bago po tayo dumako sa ating featured family sa araw na ito dito sa Oras na Pilipinas, bigyan daan po muna natin ang ilang mga paalala at sa atin pong pagbabalik. Kwento ng isang pamilya na nakaramdam po ng pagmamahal ng kanilang komunidad sa kabila ng pagkakaroon po ng COVID-19 ay naka-experience po sila ng acceptance at saka ng pagmamalasakit kung saan po sila komunidad na nabibilang. So yan po ang abangan ninyo dito sa Oras na Pilipinas. Huwag po kayong bibitaw, manatiling nakatutok dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ito ang 702 DZAS Christmas Specials. Ngayong pandemya, maraming nagbago. Ang mga dating ginagawa na nakagisnan, naging limitado. Nakakamiss ang mga nakasanayan tuwing season ng Pasko. Yung excited ang lahat sa reunion at mayroong kanya-kanyang pakulo. Yung paghahanda ng mga samut-saring pagkain at pagsasalo-salo. Hanggang sa bunutan sa exchange gifts at sa mga pagbubukas ng mga regalo. Sa pagbisita sa bahay ng ninang at ninong para sa aginaldo. Sa mga batang practice ng practice para sa caroling ng grupo-grupo. Pero sa kabila man ng lahat na nakakamiss na mga bagay na ito, ang mahalaga ay alam natin ang tunay na diwa ng Pasko. At yun ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang inyong FEBC Radio TV, bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. FEBC Christmas Specials sa temang Ikaw ay Diyos. Ito ang 702 DZAS Christmas Specials. Nakatutok ka pa rin dito sa 702 DZAS. Tayo po ay proud member ng KBP, yan ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, si Heidi Bernardo Sampang. At alam ko pong excited na kayo na marinig po ang karanasan ng ating pamilya na panauhin ngayon. At hindi na po papatagalin pa ng inyong Team Positive. Kwento po ito ng kabayanihan sa komunidad. Yan po ang tampok natin ngayong umagang ito. At samahan niyo po akong alamin ang kanilang storya
Isa po ang kanilang pamilya sa mga nagkasakit po ng COVID-19. At habang naka-isolate po for 1 week, imbis na makaranas po sila ng discrimination dun sa kanilang komunidad, sila po ay tinulungan pa. Wow! So maliban po sa araw-araw na pagkaing bigay ng kanilang mga mag-anak, meron din po silang mga ayuda na natanggap mula po sa kanilang mapagmahal ng mga kapitbahay na buong puso pong tumulong sa kanila. At pakinggan po natin ngayon ang kwento mula sa kanila mismo. Visitor po natin via Zoom ngayon sina Carla Sky Gatdula. Isa po siyang virtual executive assistant at isa ring social media manager. At ang kanyang mister na si John Enrique Gatdula, isa din naman siyang freelancer. Hello Carla at saka John. Hello po, good afternoon po. Good morning! Merry Christmas sa inyo! Merry Christmas din po. At kasama niyo ang inyong mga kids, si JK at saka si JS. JK po and si JS. So si JK ang panganay. Yes po. Ano ang totoo nilang pangalan? Puro initials kasi ito. John Carlo at saka si John Tyler. Puro sumunod sa pangalan pala ng daddy. So ano ang nickname naman ni Daddy? J.E.? Actually, John lang. John lang, okay. Tapos ikaw, Carla, anong gusto mong itawag ko sa'yo? Carla ba o Sky? Sky. Okay. So, thank you. Pinaunlakan nyo kami dito sa DZAS para i-share ang naging journey ninyo bilang overcomer ng COVID-19. At of course, gusto nating i-highlight dito yung love at saka yung support ng inyong community. Pero bago yon, baka may mga gusto muna kayong batiin ng Merry Christmas kasi bisperas ngayon ng Pasko. Merry Christmas po sa family namin, Gatdula at saka ang Mendoza family. Okay. Si John. Yes, Merry Christmas na lang din sa mga family namin na malayo sa amin, sa mga kapatid ko sa Australia and mother-in-law ko sa USA. Sa US at saka Australia, ang mga family ni John. Okay. Saan sa Australia? Sa Queensland. Queensland, okay. Babati na rin ako. Meron din akong lola sa Australia, sa Sydney. Ayan, si Lola Granny, Merry Christmas Lola, at saka kay Tita Rona Bernardo, at saka kay Tito Paul. Ayan. Merry Christmas sa mga angkan namin dyan sa Sydney, Australia. Okay. Si JK, ilang taon na siya? How old are you? 4? 4! Very good. Tapos si JS? JS is 11 months po. 11 months old. Okay, so very young family. Sino ba ang gustong magkwento? Paano nagsimula? Kailan nagsimula yung inyong COVID-19 journey? Sky or John? Tapos, right after malaman po namin, inaalam po agad namin sa buong mundo kasi pinost po namin po sa social media na positive po yung father-in-law ko. Tapos, hindi kami, walang kahit sino na nandiri or anything, but instead, ang na-receive po namin is puro message of hope, message of love na kayang-kaya niya, nandito lang kami. And then, magsisend sila sa amin ng pagkain, sasabihin nila, Sky, baka gusto niyo ng ganito, lalagay namin dyan sa door nyo. So, ang ginagawa ko lang po, nag-iwan ako ng upuan sa labas ng bahay, tapos doon nila binibigay yung mga food na pinapakain nila sa amin. Kasi alam po nila na kami, naka-quarantine po yung dalawang bahay. Kasi magkatabi po kami ng bahay. Tapos, naka-quarantine sila, naka-quarantine din po kami. So, wala pong nakakalabas. Aside po din sa mga relatives namin, yung buong neighborhood po namin dito, very willing po sila. Kaya baka may gusto kayong pamili, kaya baka gusto nyo ng ganito, pwede kami pumunta sa mall para mabilan kayo, anong kailangan yung gamot, anong ganito. Yun po yung lahat na nare-receive namin na messages from them. And yung isa nga po namin na nasa harap na bahay,
na meron silang iniwan na note din sa window na parang we are all praying for the whole family. So parang yung message pa lang na binigay nila sa amin, parang talagang na-touch kami, especially yung parents-in-law ko. Talagang natuwa sila dun sa warmness na pinapakita ng buong neighborhood. Yung si husband ko po, siya po yung kasama ng parents-in-law ko, siya po yung nag-alaga sa kanila. Kaya sila din po sa kabilang bahay kung tuwa na ganun nga po yung approach sa amin nila dito. Talagang kakaiba yon, ano? Kasi ang nababalitaan natin nung mga unang buwan, di ba, na talagang malala yung COVID-19 situation dito sa atin. Marami tayong nababalitaan na discrimination, ano, John and Sky, na parang yung mga nababalitaan nilang may COVID dun sa barangay, pinandidirihan, or even nga yung mga health workers na alam nilang nagtatrabaho sa ospital, ayaw nilang papasukin ng barangay nila kasi parang feeling nila, mahahawa ang buong barangay. Pero kakaiba yung experience nyo dyan sa inyong village. Di ba meron pa nga po yung bahay nila nilagyan ng parang barricade na may COVID dito sa bahay. Ito may mga kami, kaya parang ang dami nag-message sa amin na buti pa kayo, ganyan yung community, very understanding sila. Ano pa yun? Mga hindi namin kilalang tao, nag-message sa amin talaga, sabi, saan yung community nyo? Saan yung ang babalik ng mga tao sa inyo? Hindi ka pala dito sa amin, pinandidirihan kami. Kulang na lang pagtabuyan kami. Ganun yung mga ibang narinisig namin na messages, which is nakakatulog. Nakakalungkot talaga yun, ano? Kasi ang hirap na nga nung sitwasyon, naka-lockdown na nga, hindi kayo makalabas ng bahay tapos ibobombard pa kayo ng ganong mga negativity, ano, nung barangay. Parang mas ang bigat-bigat nun sa kalooban. Kaya talagang nung shinare ninyo sa social media yung experience ninyo, maraming mga tao ang humanga dyan sa relasyon, dyan sa community ninyo. Opo, yung iba pa nga po na nagbibigay sa amin, hindi talaga namin sila kilala. Kasi parang kulat na lang kami, kami yung nagbigay ng ganito. Nung nakalabas na kami, sila pala, kaya sabi ko, bakit may pagkain dito? Yung pala, sila pala yung nagbigay. Yun yung mga... And, thank you rin kay Mayor Nieto, kay Mayor Pete Nieto, hindi rin na kami pinabayaan. Talagang may pupunta talagang mga taga-barangay dito na nag-check sa amin, nagdadala ng ayuda. Talagang full support talaga sila. Kaya, very thankful kami kay Mayor Pete Nieto. Okay, so talagang overwhelmed kayo doon sa support ng barangay pati nung local government unit dyan sa inyo. Okay. So, pwede bang malaman, so sino-sino yung mga nagkasakit ng COVID-19? Yung parents mo lang ba dyan? Ano po, parents ko, dalawang kapatid ko, tsaka po yung isa ko pong pinsan. Kasi sila po yung magkakasama sa bahay eh. So, nakahiwalay na, kami naman, family naman, nakahiwalay naman po. It so happened na lahat sila tinamaan and yung father ko po is severe. Hanggang sa nagkaroon siya ng severe pneumonia, that's the time na nagpaalam ako sa asawa ko na kailangan ko pumunta doon. Kailangan kong alagaan sila, which is naintindihan ng asawa ko at thankful naman ako na naintindihan yun. Okay. Yung mga parents mo ba dyan, senior citizens ba sila? Not yet, pero malapit na po. Malapit na? Yes. Okay. So, doon sa kabilang bahay, parang sino yung pinakaunang nag-positive sa kanila? First po yung mother ko. Kasi sa line of work talaga nila, talaga sila yung naka-front sa mga tao. So, kaya feeling nila, doon nila nakuha sa mga client. Hanggang sa, siyempre, nakatabi yung parents ko. And yung isang sister ko kasi, umuwi siya, nung nag-lockdown, umuwi siya from condo, umuwi siya dito. So, nandun sa kwarto ng parents ko. Ayun, sila yung first three na tinamaan. Hanggang sa nadamay yung dalawang
yung isang kapatid ko, tsaka yung pinsan ko, na nadamay na rin. Kasi, talagang pumiikot lang sa bahay yung virus. So, mga kailan to nangyari? Mga early... August po. August. Actually, birthday pa niya yun. Saktong birthday ko. Kaya, nung birthday ko lang, tapos binyag din niya, wala sila. Hindi namin sila makasama. Hindi sila makapunta. Kasi iniingatin din nila na hindi kami mahawa. Kasi right after lagnatin yung mother-in-law ko, nag-ingat agad siya. Parang inano agad niya na huwag lumapit sa amin, sa mga bata. Kasi nga, baka nga possible na COVID, ganyan. Hindi na mali. Tama nga yung ginawa nila na nag-ano agad sila sa amin. Nag-isolate muna sila. Oo. Si mother, nung una siyang nakaramdam ng sintomas, parang after ilang days pa siya nagpa-swab test to confirm kung ano talaga yung nararamdaman niya. Kasi akala kasi nila normal na sakit, na flu, kasi parang naulanan siya, tapos akala namin na binat lang. So, talagang kinakabahan na ako nung una, sabi ko, parang iba yung itsura nila, lagi siyang nakahigalang parehas, silang dalawang pare ko. Sabi ko, tara tayo na kayo, pa-swab ko kayo. So, right then and then, talagang pinili ko sila tumayo, kahit hirap sila tumayo, sinasabi nga nila na pagtayo na lang daw, napapagod na sila. So, talagang sabi ko, iba yung nararamdaman nyo. Medyo severe yung ganyan. So, pinili ko talaga. So, punta namin sa hospital, after 2 days, nag-negative na yung mother ko. Pero nung minsan may dugo naman yung sinet niya, may positive pa rin siya. So, ibig sabihin nagkaroon daw. Kasi yung mother ko is nag-negative na, yun na. Parang nag-totally lockdown kami. Ultimo, nag-positive siya. Nag-lockdown na kami sa bahay. Wala talaga nakakapasok, wala nakakalabas. Kung meron man nagpapa-grab kami, parang sinasabihan ko yung mga grab driver na, sir, medyo distansya ka kasi positive kami dito. Although ako, swerte pa naman talagang hindi ako tinamaan. Hindi ako nahahawa. Kahit 1 month ko rin kasama ng father ko. Tsaka mother ko. Ako kasi pumapasok labas sa kwarto nila. Tsaka sa kapatid ko, ako nagdadala ng mga pagkain. Kasi kami dinadala na kami ng pagkain ng mga relatives namin, friends ko, sa community namin. So, ako na nag-distribute sa mga kwarto-kwarto nila. Yung malala, magkakasama, yung parang asymptomatic, magkasama, tapos yung sintomas na ote, yun yung magkakasama. Natutulog ako sa sala. So, ikaw ang caregiver? Yes. Ang lakas ng loob mo. Naka-PPE ka ba? Hindi. Mask lang po. Talagang ang panlaban ko lang lang is mask tsaka alcohol. Ang ko lang, thankful din ako sa mga nag-guide sa akin, sila Dr. Andeng, at yung mga friends ko na nurse na sila King Villegas and Rachel Esmanilla, sila yung nag-guide sa akin. So, sabihin nila ako anong kailangan kong gawin, anong kailangan kong painom. Ayun, kasi yung father ko ayaw talaga pumunta sa hospital. Severe na siya, nag-oxygen na siya. Tapos, may time na nga na nung nag-visit dito yung health ng Kainta, ang sabi, kailangan na raw tubuhan yung father ko. Sabi ko, hindi ako papayag kasi okay, naman, kahit pa paano kakainin na siya. So, talagang nilaban namin na everyday, nagdadala na ng tangke. Special mention din si Nuno Dulfo. Siya yung, isipin mo, wala siyang takot na siya pa yung minsan naglalabas ng tangke ng tatay ko para lang bumili sa iba. Minsan, alanganin oras na, mga madaling araw. Talagang kailangan namin. Talagang siya naghanap.
hospital. Talagang very thankful kami sa mga tao, talagang nakapaligid sa amin. Dahil alam nilang talagang sobrang lala nung parents ko, andyan sila nakaantabay sa amin. Pero John, bakit nag-decision kayo na hindi sila dalhin sa facilities or hindi i-confine sa ospital? Actually, dinala rin sila after yung father ko, dinala ko siya after 1 month. Kasi doon na yung hintay ko munang maging okay yung pairamdam niya. Tapos, ginawa namin, tinatanong ko siya, Dad, kaya mo ba? Sabi niya, kaya niya. O sige, pagka nakalagpas na tayo sa quarantine day mo na 14 days, na simula nung nag-positive ka, tsaka kita dadalhin sa hospital. Kasi sabi rin niya, hindi ko kaya mag-isa sa hospital. Hindi ako makakayo. So, paano siya mag-CCR, paano siya mag-ano. Kasi alam niya raw na, talagang, alam niya na wala mag-aalaga sa kanya. Kasi, bawal ang dalaw bawal ang bantay. Oo. Parang kinakabahan din siya. Unang-una, gusto niya na ayaw niya kasi kinakabahan siya mamaya bilang hindi raw na kayanin. At least daw, pagka nandito lang daw siya, nababantayan namin siya, lumalakas na yung loob niya. Ayun lang, yun yung parang niris namin din yung chance na baka bilang nervous breakdown ng father ko, ayun yung isa sa namin, talagang niris namin na i-take na lang kasi kailangan din talaga ng father ko ng katuwang. Yung iba talaga yun yung mas nagpapahina sa kanila Yung loneliness, dyan, at saka Sky, yung mag-isa kang naka-confine, tapos wala kang mahal sa buhay sa tabi mo, parang yun yung nakakapag-add nung hirap. Hirap ka na physically, hirap pa yung kalooban mo, pati yung pag-iisip mo. Diba? Kasi wala kang nakakausap na alam mong talagang kamag-anak tsaka kapamilya mo talaga. Okay. So, break lang tayo saglit. Itutuloy natin itong ating kwentuhan. At natutuwa ako sa mga anak nyo. Napaka-cooperative nila. Sanay na sanay talaga na work from home yung parents. Maraming salamat sa inyo, John at saka Sky, sa inyong time. And of course, binabati rin natin yung mga kids nila, si JK at saka si JS. Pero bigay lang ako ng time para sa ilan nating mga reminders. Babalik po tayo kasama ang Gatdula Family. Ito ang 702 DZAS Christmas Specials. Hala anak, ano na naman itong nakatambak na damit mo sa sahig? Mama, namimili ako ng damit kong susuotin sa Pasko. Ay, itong red na dress! Ginamit ko last year. Pwede na to! Naku anak, kasya pa ba sa'yo yan? Parang tumangkad ka na tsaka nagkakalaman ng kaunti. Ma, kayang-kaya pa po to. Push mo lang. Pakitaas po ng zipper. Nak, baka naman masira to. Sige ma, hindi ako hihinga. In 3, 2, 1. Ay, ayan. Sabi ko na sa'yo. Nasira na. Di bale. Wait. Pardible, ma. Pakilagay po. Pardible. At saka wag mo na tong gamitin. Bitin na to sa'yo. Okay lang yan, ma. Online lang naman yung Christmas party namin. Aura na yan. Idaan lang sa ganda. Halika nga dito. Alam mo, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa'yo, anak. Kahit na naging mahirap yung dinaanan natin nitong taon, nagagawa mo akong laging pangitiin. Ma, sabi niyo po smile. Bakit po ikaw umiiyak? Ikaw talaga? Manang-mana ka sa pinagmanahan mo. Marami mang pagsubok ang sinuong ngayong taon. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nananatili sa habang panahon. May pag-asa kay Kristo. Ito ang inyong FEBC Radio TV, bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Panginoon,
Dalangin ko po na pagpalain niyo po ang aming pamilya at ingatan niyo po si nanay at tatay. Dalangin ko po, O Diyos ko, pagalingin mo ang mga mayroong sakit. Lord, dalangin ko po na makabangon po ang mga taga Bicol at Catanduanes na lubhang naapektuhan ng bagyo. Lord, prayer ko po na sana makita na po kami ni teacher at ng mga classmate ko po ng face-to-face. Nahihirapan po kasi sa online class. Lord, sana po matapos na itong pandemic. Miss ko na sina Lola at gusto ko na rin pong makauwi ng probinsya. Ano man ang iyong panalangin, tandaan mo na pinapakinggan ka ng ating Panginoon. Salubungin natin ang Pasko ng may pag-asa at pagtitiwala sa ating Panginoong Hesus na dahilan ng selebrasyong ito. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Ito ang iyong himpilang 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Bumabati ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Makikita na naman ang mga mag-anak, taon-taon ay naasahan ito. Pagkaganap lamang tuwing araw ng Pasko, umaapaw sa puso ang kaligayahan, umaapaw sa buhay ang pagmamahalan. Araw-araw sana'y mangyari ito, paghariin ang diwa ng Pasko. Sama-sama tayo, salo-salo tayo, ang buong mag-anak sa araw ng Pasko. Kahit sino pa man, may biyayang laan ito, sa pagbibigay at pag-ibig dito. Sama-sama tayo. Kaligayahan, umaako sa buhay ang pagmamahalan. Araw-araw sana'y mangyari ito, paghariin ng diwa ng Pasko. Sama-sama tayo, salo-salo tayo, ang buong mag-anak sa araw ng Pasko. Kahit sino pa man, may biyayang laan ito, sa pagbibigay at pag-ibig
Ito ang 702 DZAS Christmas Specials. Nagbabalik po ang special broadcast ng Oras na Pilipinas ngayong bisperas ng Pasko. Kayo ay nakatutok pa rin dito sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, at syempre sa ating pong Facebook Live, sa ating YouTube channel at sa Signal TV. Syempre sa inyo ring maaasahang radyo 702 at sa ating mga PM radio holders. Merry Christmas po sa inyo at syempre batiin ko lang din yung Sampang family dyan sa Camarin, Caloocan. Yun naman yung aking mga in-laws. And of course, yung aking family sa Malolos, Bulacan. Merry Christmas sa inyo, sa mga kasamahan ko rin sa church, sa The Sanctuary Assembly of God Church, kina Pastor Edgar at saka kay Pastora Mercy, kay Jed sa anak nila. Maligayang Pasko po. At this point, ibabalik ko po sa ating Zoom ang Gatdula family, sina Sky at saka si John. Kasama rin po nila yung kanilang chikiting na si JK at saka si JS. Kanina po kinikwento ni Sir John kung paanong pinaka nag-suffer talaga sa COVID-19 yung kanyang father, to the point na talagang nahirapang huminga kasi nagkaroon ng pneumonia yung father niya. Pero mas pinili ng family na alagaan siya sa loob ng kanilang bahay. So, nandito na po ulit para ituloy ang ating kwentuhan at pag-share din nila ng encouragement at pag-asa, lalong-lalo na dun sa iba pang mga pamilya na nasa ganitong sitwasyon ngayon. So, John and Sky, Merry Christmas ulit sa inyo. Ayan, okay. So, John, kung babalikan natin, parang August, yun yung kasagsagan din na ang grabe din naman kasi ng sitwasyon sa mga ospital. Tama ba? Yes. Opo, totoo po yun. Ako po yung tumatawag sa hospital if ever na backup namin. Lahat po talaga ng hospital na tawagan po simula dito sa place namin hanggang sa malalayong lugar, punong-puno po. Kumbaga, kunwari, papapila ko yung father-in-law ko, pang 100 siya, pang 25, at yan talagang ang layo po. So, yun kasi, yun yung time na pagod yung mga health workers na natin, Okay. Yes, John, may sinasabi ka? Sa time na meron nag-offer sa amin, meron daw silang room para sa father ko. Kaso ang sinisinip namin per day is 120,000. Wow! Sabi ko, parang hindi namin kaya yung ganun kamahal. Lalo na ngayon, pare-parehas kaming walang trabaho. Although, marami na kayo sa point na pumayag talaga eh. Noon tayo na, talagang akala namin nag-delivery ng tatay ko. Ayun, parang sabi ko, i-take na kaya natin. Kaso, parang mother ko, sabi niya sa akin, kasi tuwing gabi raw, nag-iisip sila ng father ko, at nahirapan sila parehas. Ang sinasabi niya sa akin, hindi raw ayaw na ng father ko, maaraw palungkot siya dun sa mamatay. Kasi daw niya sa sarili niya eh. Hanggang sa nakikita ko na nga, dumating na sa time na talagang nasa pinto na lang ako, sisilip yung father ko na anong ginagawa niya, kung nagkakang ba siya sa pwesto niya. Parang yung one time talagang ginising siya dahil parang pagod na pagod siya, talagang hinihila siya, tapos parang nananaginip siya ng kung ano, tapos ginising siya. Tapos ko siya, sabi ko, anong pariginip mo? Ang sabi niya sa akin, hindi ko maintindihan. Parang naglalakad lang ako sa isang liwanag. Basta ang layo ng nilalakad ko. Tapos parang may tumatawag daw sa kanya may tumatawag sa kanya. Which is, medyo kinakabahan na ako. Sabi ko, baka, hindi ba, parang sinusundo ka ng mga kapatid mo. Sabi niya, ewan ko. Tapos yun, after yung that night, talagang every now and then, kahit sabi ko nga sa'yo, hindi ako nakakatulog talaga ng diretsong 1 hour. Talagang putol-putol. Oo. Then yung itsura ng kwarto nila, parang ospital. Ganon, John. Oo, parang gano'n. May kompleto ng mga gamit. Parang Paano bumuti yung kondisyon ni Father?
Talagang lahat kami talaga may nagsabi kami, talagang pinipray namin na ma-overcome yan. Dinala na siya sa hospital. Saka yun, yung time na dinala na siya sa hospital dahil kampante na kami na wala na siyang COVID. Na lang is yung complication, which is yung pneumonia. Ayun na lang yung ginamit na lang sa kanya. Okay. So, dinala din siya sa ospital. Matagal pa rin siya nag-stay doon? 1 week. 1 week. Okay. Hindi na siguro 120,000 a day yun. Ano po, parang sa help din po ni Sir Kit Nieto, sa Kaintang Hospital. So parang, ang na-mention pa nga ng father-in-law ko is, ang feeling niya is, para siyang nauupos na kandila. COVID. Pero yun nga po, nung nalagyan na po siya ng dextrose, ng ganyan, dun po umibig siya. Dun po lalong gumaan yung pakiramdam. John and Sky, ilang years na kayong married? 5 years. Oo. Masasabi, may tawad pa ba? Magpa-5 pa lang po. Ayun. Masasabi niyo ba na isa ito sa major challenges ninyo as a couple, as a family? Yes. Doon namin talaga na kita yung value ng family talaga. Yung talagang hirap na kayo, katanas kayo sa mga unos, kaya doon namin na kita na kailangan talaga namin ang isa't isa. Paano yun, Sky? Every time nalilipat si John dun sa kabilang bahay, nag-worry ka ba for him? Siyempre po, kasi may mga anak po kami. Siyempre, parang for me, paano kung siya naman yung matamaan? Paano yung mga anak ko? Parang yun yung nasa isip ko. Pero at the end of the day, no one will take care of the people sa kabilang bahay. Kaya, mag-give way ka, mag-sacrifice ka for them para i-show mo din yung love mo sa kanila. Ganun. Kumbaga ganun na lang. Kasi one month diretso po si Jan na nandun. Hindi ko po siya pinabalik dito hanggat hindi okay at saka hanggat hindi rin po siya in-ensure po namin na COVID-free po din siya, na wala siyang, kumbaga, nag-quarantine po siya ng ilang araw bago bumalik dito, tapos nag-swab test din po siya para ma-ensure na safe po yung mga anak natin. Kasi, may mga maliliit pa kayong anak eh. At isa yan sa iniingatan talaga ng ating government, kaya nga bawal lumabas yung mga bata kasi high risk din sila dito sa virus na ito. So, okay na ngayon si Father? So far, okay na siya. Pero till now, meron pa rin siya ubo, which is dahil daw sa nagkaroon daw ng parang platelet yung bagay niya. Which is normal naman daw sa mga tinatamaan ng severe na pneumonia. Okay. Kanina dun sa unang bahagi ng kwentuhan natin, Sky and John, kwento nyo kung paano kayo dinamayan ng inyong community, di ba? May mga anonymous na mga tao na nagdo-drop off ng tulong dyan sa inyo at talagang masasabi nyo, nasabi nyo nga kahit na naapektuhan yung work ninyo, tama ba, John? Yes. Itong pandemic lang din, ikaw nawalan ba ng work? Yes. Since pandemic nag-start, actually, pag-uwi pa lang namin dito from galing Australia, narinig na namin na meron ganong sakit. So, ang advice sa akin, total, wife ko naman is work from home. Ang advice na is siya na lang muna go-work. Tapos, huwag na lang ako muna lumabas at ako na lang magbantay sa mga bata for the meantime. Ayun. Until now, wala pa rin kami kinukuhang mga maid kasi medyo natatakot pa rin kami. I-risk na baka mahawa kami ulit. Oo, tama. Maging maingat muna tayo. So, ano yung parang naging realizations, naging impact sa inyo nitong COVID experience ng inyong family? Ako po, for me, makikita mo talaga kung sino yung
kung sino yung parang willing sa inyo. Kumbaga, first, God will send angels para mag-help sa inyo. In times of sobrang down na down kayo, true enough that God will send angels through the help ng ibang tao. Makikita mo din talaga na kung sino yung very willing sa inyo na nandyan kahit wala kang mabigay for them, nandyan lang sila para sa inyo. Ganun po yung mga na-realize namin na meron at merong isi-send si God na pag binigyan ka niya ng problems, merong mga tao na nandyan to help you. Okay. Ikaw, John, ano yung parang mga naging impact sa'yo personally, mga realizations or reflection mo dahil dyan sa COVID experience ng family? Actually, marami akong pinatakutan noong una. Siyempre, ayoko rin naman mawala sa aking parents ko, ayoko rin naman mga anak ko. Kaya parang from there talaga, sabi ko, kailangan ko magbago. Parang kailangan ko yatang maging open-minded lalo sa mga possibilities sa mga cases na mangyayari. Tapos, na-realize ko na kung gaano ko sila talaga kamahal. Lalo yung parents ko. Siyempre, akala natin pag tumatanda tayo, parang lumalay yung pairamdam natin sa parents natin, which is hindi pala dapat. So, mas naging closer pa yung relationship. Hindi porket nagpamilya ka na, dapat pamilya ka na, hindi pala dapat gano'n. So, mas pinakita mo yung pagpapahalaga mo sa kanila. Habang sila ay buhay pa at nandyan kasama. Wow, Oo, maraming makaka-relate niyan dyan. Okay. Sabi nga natin kanina, naka-receive kayo ng tulong, pero balita ko, may nag-tip sa akin. Sabi ni classmate Hannah, meron daw naging napakagandang idea ng isang anak ninyo, si JK. Gusto daw niyang mag-gift giving. Pwede niyo bang i-share sa amin kung ano yung napakagandang gesture na ginawa ni JK nung birthday ba niya yon? Tama ba? Yes, birthday niya yan. Right after po nung August na madilim, September po is birthday niya. So parang nakaisip po siya na, kasi nakakita siya ng mga jeepney drivers na walang work, walang ganyan. So nag-agree kami na instead of maghanda siya, mag-party siya, magbibigay na lang siya dun sa mga nangangailangan. Which is natuwa naman siya. Actually, tuwan-tuwa siya na pagka nag-give siya talagang pumapalakpak na sa mental. Kaya ano mo? Share mo dati mo. What did you do? Ano po? Hindi. Ano po yung ginawa mo? Nag-ano si JK? Wow! Nagbigay ng gift sa jeepney drivers. Tama ba yung dinig ko? Nag-give daw siya ng food. Food! Food! What kind of food? Lakasan mo, anak. Ano daw yon, Mami? Rice, pancit canton. Okay. So, nagbigay kayo ng food packs, ganon. Wow, okay. Diyan sa mga jeepney drivers sa Cainta, tama ba? Actually, kung saan kami mapunta, talagang naglibot lang din kami. Sa sasakyan, nakasakay kayo sa vehicle, ganon? Tapos, pag may madaanan kayo na mga feeling nyo nangangailangan, nag-aabot kayo ng gift pack, ganon? Pero, wow! Is mga, yun nga po, jeepney drivers po. Kasi sila po yung talagang hindi nakakapasada din sa bandang Manila. Kasi sa balita rin, pag nanonood kami, parang nakikita namin sila, pinalaya sila sa bahay nila. Kasi wala nga sila pambayad. Ayan, talagang
ayun yung pumukaw talaga sa loob namin kahit sa rin pag nanonood kami ng mga balita, nakikita niya, sinasabi namin na doon na sila naka-visit sa jeep. Siya rin parang naaawa siya. Paano sila? Wala silang higaan, wala silang CR. Kaya sabi niya. Kaya nung birthday niya, nag-gift giving si Kuya. Oo. At balita ko, naka-costume pa siya ng superhero. Power Ranger! Go, go, Power Ranger! Very good. God bless you, Kuya. Okay, nako. Ang ganda nung istorya ninyo na, yun nga naka-receive kayo and then nagkaroon kayo ng opportunity na mag-share din naman. Kahit na kung tutuusin, di ba, hindi naging madali din yung buhay para sa inyo and yet nagkaroon kayo ng bukas na puso at saka bukas na mga kamay para naman tulungan yung iba pang mga kababayan nating nangangailangan. Particularly nga yung mga jeepney drivers na sa ilang buwan hindi muna nakapamasada. Siguro, John and Sky, hingan ko na lang kayo ng ano ang gustong mensahe na iwan ninyo para sa mga nakikinig at saka nanonood sa atin ngayon. Ako, for this Christmas, pinaka-wish ko lang is para sa lahat na mag-give back naman tayo sa mga taong nangangailangan. At supportahan natin yung mga taong at risk ngayon. Especially yung mga matatanda na isipin natin yung mga pangituran nila, yung pangangailangan nila. Okay. How about si Sky? Ayan po. For me, kahit simpleng way mo, simpleng paraan mo, hindi kailangan yung bongga, ganyan. Kami nga, ilan lang yung naibigay ni JK, pero sobrang pasasalamat na yung binigay sa amin ng mga jeepney drivers. So, parang para sa akin, sa maliit na paraan, maging blessing ka sa ibang tao. Kahit no matter what, isa o dalawa yung matulungan mo, ang importante, nakatulong. Ayun, okay. May dinadagdag ka pa, Sir John? Actually, wala na. Merry Christmas! Merry Christmas sa inyo at we praise God dahil nalagpasan ninyo yung pagsubok ng COVID-19. Of course, yun ding medyo paghihigpit ng sinturon dahil nga pandemic ngayon. And we praise God dahil buo yung family ninyo na isa sa greatest blessing na ma-enjoy natin talaga dito sa lupa na buo kayo na makapagse-celebrate sama-sama ngayon ng Kapaskuhan at saka ng bagong taon. So God bless your family. Salamat po. God bless din po. Thank you so much. Merry Christmas! Merry Christmas, JK and JS! Bye! Mga kaibigan, nakasama po natin sina Sky at saka si John Gatdula. Nagpapasalamat tayo sa kanilang pagpapaunlak sa atin dito sa Oras na Pilipinas at naibahagi po nila yung kanilang pagtatagumpay dito po sa COVID-19. At ang takeaway lang po natin ngayong bisperas ng Pasko ay talaga naman po mga kaagapay na may halaga po talaga yung pagkilos at pagtutulungan ng komunidad sa panahon ngayon. At buhay na buhay pa rin po yung bayanihan. Yan po ang pinatotoo ng community po ni na Sky at saka ni John. At ito rin po nawa yung ibigay po natin sa ating kapwa ngayong Kapaskuhan, pag-ibig at pagbibigayan. Ano man po ang pinagdaraanan ngayon ng ating bansa maging ng buong mundo, ano man po ang dinala sa atin ng taong ito, hindi po mapipigil at hindi po matitigil ang Pasko dahil po ang selebrasyong ito ay kapanganakan ni Kristo. Mula po sa buong pangkat ng Oras na Pilipinas, kasama po ang ating Team Positive, si Aru, si JV. Maraming salamat din kay Hannah, gayon din kay Abby sa ating engineering at Bukawi Tech people. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Merry Christmas! Bukas
bukas naman po, meron pa rin tayong pakikipagkwentuhan naman sa atin pong FRRT mismong sa araw ng Pasko. Ako po si Heidi Bernardo Sampang para sa Oras na Pilipinas. Pasko na, Pilipinas! Ito ang 702 DZAS Christmas Specials.